Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, paunang mensahe ninyo, when life gets difficult, get up, get dressed, and look yourself in the mirror and say, not today, I got this. Diba? Napakaganda. Kasi, hindi ibig sabihin, 'di ba, na mayroong mahirap, mayroong difficult situation tayong pinagdadaanan, susuko na tayo. Hindi ibig sabihin na mayroon tayong problema, give up na tayo, no? Dapat laban lang sa buhay. Habang may hininga, 'di ba? May pag-asa. Kaya wag na wag tayong bibigay no sa problema. Kasi yung mga problema na 'yan, dumadating yan sa buhay natin for a purpose. 'Di ba? Lahat ng bagay sa buhay natin, lahat ng bagay sa mundo, lahat na nangyayari, may purpose yan. No? And in the end, it is for our highest good. Kaya hindi pwedeng sumuko tayo. 'Di ba? Kasi unang-una, hindi yan ibibigay sa atin mga problema kung hindi natin kayang i-manage yan, kung hindi natin kayang solusyonan, kung hindi natin kayang diskartehan kung paano natin mahahanap ang solusyon. Kaya yan binibigay sa atin because kaya natin. 'Di ba? Kaya nating masolusyonan kung ano man ang mga problema na yan, kung ano man ang mga difficulty na yan. Kaya huwag tayong susuko. Okay? Laban lang. Kapit lang, laban lang. Magtiwala kayo no sa mga kakayanan ninyo. We are all given talents, skills and gifts. At yan ang gamitin natin para hanapin natin ang solusyon. Yan ang gamitin natin para ma-solve natin ang problema, 'di ba? At lagi lang tayo magdadasal. Kasi prayers can move mountains, 'di ba? Kahit gaano ka-imposible no ng isang bagay na pwedeng iniisip ninyo, pag inoffer ninyo yan sa Panginoon, kapag ipinagdasal ninyo yan, walang imposible sa Panginoon. Diba? Gagawin niyang posible ang imposible sa tingin ninyo. Kaya yung mga problema na yan, kung sa tingin ninyo, sobrang hirap, sobrang bigat, kung hindi ninyo nakaya, ialay ninyo yan sa Panginoon. No? Ask for guidance, ask for help. 'Di ba? And God knows kung kailan kayo bibigyan ng tulong, God knows kung anong kailangan ninyo. 'Di ba? Iba-iba ang dahilan, iba-iba ang rason kung bakit may mga iba-iba tayong problemang nararanasan, no? But one thing is certain dito. It is for our best interest. It is for our highest good in the end. Kasi yung mga problema na yan, 'di ba? Yan ang nagtuturo sa atin para mas maging matatag tayo, mas matibay tayo, mas matapang tayo, 'di ba? Yung parang hinuhone tayo, 'di ba, ng mga problema. 'Yun ang pag nasolusyonan natin na yung mga problema na yan, 'di ba? Mas ano na tayo, mas resilient na tayo. Parang yung mga susunod pang mga problema na maaaring dumating sa buhay natin, hindi na natin iindahin yon. Kasi marami na tayong natutunan no, sa mga nakaraan nating pinagdaanan. Parang easy peasy na lang sa atin ang mga susunod pang mga pangyayari sa buhay. Kasi kumbaga, mas na-develop na natin ang sarili natin, napalakas na natin, napatibay na natin, napatatag na natin. 'Di ba? Our lives have seasons. One day, you will look back on this time and realize it happened in order for you to grow. 'Di ba? Ito 'yun, no? Ito 'yun, 'yun magkadugtong talaga silang dalawa. 'Di ba? Maaaring pagdating ng panahon, no? Let's say for example, few years back, nagkaroon kayo ng problema, na-solve ninyo kaya nandito na kayo sa puntong ito ng buhay ninyo. And maaalala ninyo, no, na kaya pala dumating sa akin ang problemang 'yon para dalhin ako sa ganitong pagkakataon. 'Di ba? Kung hindi kayo nagkaroon ng kung ano man pinagdaanan ninyo in the past, 'di ba? Hindi kayo makakarating sa ganitong punto ng buhay ninyo. Kaya maraming iba't ibang rason ang mga bawat pangyayari sa buhay natin. And it is for our highest good, no? It may not seem like it, pero at the end of the day, no?
after few years, after few months, after few weeks, 'di ba, na naranasan ninyo, na na-solve ninyo yung kung ano man ang problema, doon pa lang ninyo ma-appreciate, 'di ba? Na nangyari pala 'yon because ito pala yung hinanda no ng universe para sa akin. 'Di ba? May mga ganun realizations tayo. We have Four of Pentacles. And so this is a reminder para sa iyo to manage your money wisely. Okay? Pag-aralan mabuti yung paghawak ng pera. Financial discipline, very important. No? Maybe ang iba sa inyo rito may need to save money. Diba? May need to save for your retirement, may need to save for rainy days. Kasi baka ang iba sa inyo, puro palabas ang pera. No? Baka hindi ninyo na monitor yung in and out ang inyong pera at labas na lang kayo ng labas. Yung ganun. No? So, this is an invitation for you to look at your budget plan. Or kung wala naman kayong budget plan, maybe now is the time na magsimula na kayong gumawa. Diba? Para na sa gayon, may guide kayo, no? Kung saan pupunta ang pera, paano i-manage yung pera, yung ganon. We have the Emperor. Ayan. So, stability. Ito. So, ngayon, maaaring ang iba sa inyo is going to learn how to manage your money talaga at maaaring iisipin nyo na ngayon on how you are going to grow your money, paano kayo makakapag-ipon, paano ninyo mapapadami ang inyong pera, saan kayo mag-i-invest, paano kayo mag-i-invest, 'di ba? Paano kayo magbi-build ng sarili ninyong financial empire, paano ninyo ipe-prepare yung inyong financial future. So, maybe may mga pag-iisip kayong ganon, no, sa ngayon. At pwede rin na promotion ito for leadership, no? Baka ang iba sa inyo magiging manager na sa ngayon, magiging boss, magiging supervisor. So, congrats. Two of Pentacles, maaaring hindi lang isa ang offer sa inyong promotion, no? Baka meron pang ibang offer sa inyo. Maybe galing naman sa ibang kumpanya, no? Baka merong nagpa-pirate sa inyo sa ngayon from other company. So, pwedeng ganun, no? So, maybe then, merong iba't ibang oportunidad dito na dadating sa inyo, pangkaperahan. Baka maraming offers for investment, maraming offers for a new job, for a new role, for a new career, 'di ba? Maaring ganun ang ganap dito. We have 9 of Wands. Ayan. So, parang kayo rito, nakabantay kayo, no? Nagbabantay. So, feels like to me na related dito sa Four of Pentacles. Take care of your money. No? Alagaan ninyo ang inyong pera, bantayan ninyo ang inyong pera, ang inyong material possessions. 'Di ba? Kasi baka meron ditong pwedeng may mga temptations na dadating dito sa inyo na basta na lang kayong baka magkakaroon kayo ng tendency dito to yung parang impulsive buying, 'di ba? Baka mayroon dito mag-o-offer sa inyo na magte-tempt na bumili kayo ng ganito pero hindi niyo naman kailangan, 'di ba? At baka ma-tempt kayong bumili. Kaya ito, parang gwardiyahan ninyo, no? Nasa taas niya si Four of Pentacles. Parang gwardiyahan ninyo yung kayamanan ninyo. Gwardiyahan ninyo yung budget ninyo para hindi kayo magkaroon ng financial pinch or hindi kayo matempt, no, to spend money that is not necessary. Okay? What else? We have Seven of Swords and take care of your possessions, tangible or non-tangible. Kasi meron ditong maaaring meron ditong mga taong balak na budulin ka. May mga tao dito siguro na may mga scammers, may mga budolera, no? Baka merong gustong umutang sa iyo dito, pero wala naman tong balak magbayad. So, be careful, okay, Scorpio? Be vigilant. Huwag kayong basta-basta magdedesisyon, magpautang. Huwag kayong basta-basta magdedesisyon, mag-invest ng inyong pera. Kailangan pag-aralan, pag-isipan, no? What else? We have the devil energy. Yan. So, siguro, you are dealing with a Capricorn person, okay, at this time. So, pwede rin na meron kayong Capricorn placement sa inyong chart. Pwedeng ganun din ang ganap dito. But, yun,
No? Be careful. Yun ang pick up ko ha, Scorpio. But this is not for everyone, okay? This is a reading for the collective. Kaya, kunin nyo lang kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Napipick up ko rito, no, since katabi niya sa Seven of Swords. Be careful with the Capricorn. Be careful with the dealing with the Capricorn, okay? Kasi baka ito yung taong ito na pwedeng potential na mangbudol sa inyo, potential na mangutang sa iyo, potential na merong gawing hindi maganda, no? Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.